Okay, magandang umaga na naman po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff po. Nasa harap ko po isang magandang pasyente. Ilang taon na po kayo? 26 po. 20? 6. May asawa na po kayo? Live-in partner. Live-in partner. Pero hindi po kayo buntis, ha? Sure kayo, ha? Okay. Sinisigurado lang po natin na hindi siya buntis kasi baka mamaya magreseta po tayo ng gamot, bawal sa buntis, lagot po tayo, di ba? Okay. So anyway, ito po yung live consultation natin. Itutuloy po natin, ha? So anyway, so ano po problema natin? Kahapon daw sa morning, kanang going out ako maligo. Ligo? Saan po kayo maligo? Sa dagat? CR. CR. Buti na lang hindi kayo maligo sa dagat kasi baka mamaya mas marami kayong problema na maabutan ninyo sa dagat kasi marumi yung tubig sa dagat. At yung dagat, at ulitin ko po ito, ang dagat po ay hindi po para sa tao. You may disagree with me, pero common sense should tell us that kaya po binigyan po tayo ng paa para sa lupa. Okay? Ang dagat para sa isda. Okay? Nilikha ng Panginoon yung dagat para sa isda lamang. Hindi para sa tao. Ang problema ay matigas ng ulo mga tao. Ayan, langoy ng langoy. Anong nangyayari? Maraming nalulunod. Huwag mong sabihin kasalanan ng Panginoon yan. Hindi. Kasalanan ng tao na hindi sila kontento sa lupa. Mas malinis po yung tubig natin sa bahay, kaya sa bahay na tayo maliligo. Hindi pa tayo magkakasakit. Ang tubig sa dagat po ang daming mikrobyo. Maraming dumudumi dyan. Kaya po ang daming pasyente na galing sa dagat, mga ilan araw pa lang, kumakati yung katawan nila. At nagkakaroon po sila ng ringworm. Okay? So, ulitin ko po. Ang dagat hindi para sa tao. Para sa isda. Ang para sa atin, lupa lamang. Okay? So, na-slide po kayo sa kubeta, no? Saan kayo natamaan? Sa ulo. Okay, kahapon po nangyari. 9 a.m. 9 a.m. ng umaga. Bakit na-slide? Kanang natulala ko dok ba nga yung sandig ko sa wall. Sandig sa wall. Nagsandal po daw siya sa wall. Okay, Bisaya kasi. Sige, pag-Bisaya ka na lang. I-translate ko na lang sa Tagalog. Then, pag Pag sandig na ko sa wall, natulala ko. Tapos ang akong sinas na gamit slide di ay. Tapos nagkanamanang ko slide. Bagsa ko sa... So, natulala kayo. Bakit natulala po kayo? Hala, morning pamanggot na. Nabigla ko ba nga... Bigla kayong bumangon. Tama po ba? At naihi po kayo? Hindi. Wala. So, bigla kayong bumangon. Going out ang maligo. Natulala. Ibig mong sabihin, siguro baka dumidilim yung paningin mo, hindi naman. So, na-slide po kayo at natapaan kayo dito sa bato. Ito sa ulo. At nawalan po kayo ng malay, hindi. Hindi naman po. Pag untog, ano nangyari pagkatapos? Paglingkod na ko do kay... Paglingkod na, paupo kayo sa kubeta. Paglingkod na ako kay ako ang baba do kay hiwi. Tapos ang kamot ng gahi. Sino may sabi Ako po, na-approve ng partner sa CR mo ni... nakita niya na parang Yes po. naghiwi? Anong hiwi sa Tagalog? Na ganun. Parang ganun. Honored ako. Ganun. Oo, naghiwi talaga. Tapos ang akong kamot sa udok na anak. Tapos Migas. gahi. Tumirik yung mata mo, hindi. Wala po. Ilan segundo nangyari yan? Seconds lang siya do. Seconds. Okay, hindi talaga dumilim yung paningin ninyo. Seconds lang. Hindi wala kayong history na epilepsy or patol or convulsion or seizure. Wala. First time lang po nangyari naghiwi. So seconds. And after that, Pagtindog na ko do na... Pagtindog, pagtayo. Naulian na siya. Pero sakit kaya akong ulo. okay. Malakas po yung pag-untog dito. Murag anad dito kinong... Hindi kayo sumuka. Wala po. Medyo nabukol ang bukol. Medyo bukol, ha? Okay, tingnan natin. Nag-try na po kayo ng gamot. Hindi pa. Okay. Tapos, dalawang kamay, dalawang paa, malakas pa rin. Yes. Nakakahawak pa rin kayo ng kutsara at tinidor. Nakaka-target po kayo at nakaka-shoot po sa bibig ninyo yung tinarget ninyo na ulam. Okay. Then, bakit kayo nagpapacheck up ngayon? Parang concern ako doon kasi Basin, baka magkaroon ka ng blood clot sa loob ng ulo ninyo.
Kinamon siya buko niya. Sakit. Karang budo kay sakit budo mo. Pero sabi po niyo na slide kayo, di ba? Pero paano? Dahan-dahan, pag ganon. Well, wala pa akong nakakita ng pasyente na nauntog na ganyan at nagkaroon ng blood clot sa utak. Okay, pero syempre, wala naman 100% di ba? Kasi, God forbids, pero baka kayo ang unang pasyente na magkaroon. Pero God forbids, ng blood clot. Pero kadalasan, wala talagang blood clot sa mga pasyente. Hindi lang kadalasan pala. Sa lahat ng pasyente nakikita natin for the past 31 years. Ang matindi na untog ay yung galing kayo nahulog kayo galing sa taas, no? Sa second floor, pag ganon. Yun ang matindi. Or, nasagasaan ka, natapon kayo sa kalye, nauna yung ulo mo sa semento. Yun ang matindi na untog. Pero yung ganyan na untog, kadalasan, or rather, sa lahat ng pasyente na ganyan ang nangyari, isa, hindi talaga nagkaroon ng blood clot sa utak. I can assure you that, no? Pangalawa, kahit may bukol, sabihin natin, medyo malakas ka, no? May bukol kasi, pero hindi naman po kayo nawala ng malay, no? So, pag nawala ng malay, medyo mag-ingat na po tayo, no? Kahit ganyan klaseng untog, okay? Mag-ingat po tayo pag nawala ng malay. Ibig sabihin, mas malakas po yung impact at baka po magkaroon ng blood clot, no? Pangatlo, well, takot po tayo baka magkakaroon ng convulsion or seizure or epilepsy, no? Kasi sabi po niya, naghiwi daw at tumigas na yung kamay niya. Pero it lasts only for a few seconds. At alam po ninyo yan, di ba? Hindi kayo nawala ng malay. So, most likely, pwede yan seizure. Okay? A few seconds lamang. Pero, that is as a result of, sabihin natin, baka biglang bumagsak yung blood pressure niya, okay, dahil sa takot, no? Magkakaroon ng vagal effect. O, yun po ang magpababa ng blood pressure. At nakaupo pa siya at that time, di ba? Parang, therefore, pag mababa ang blood pressure, mahirapot po umakyat yung dugo sa utak. Kaya tawag natin blood pressure kasi it is the pressure that will push the blood up to your brain. No? Pag mababa, dahil po sa nakuratan siya, okay, sa Tagalog, nabigla siya, pwede magbaba yung blood pressure at saka pwede nagkaroon siya ng temporary decrease in the cerebral perfusion. Kumbaga, medyo nabawasan yung dugo na nakakarating sa utak. At itong temporary nabawasan ng dugo sa utak, pwede rin yun ang dahilan kung bakit naghiwi siya at naninigas siya. Pero that doesn't necessarily mean na meron siyang blood clot sa utak. So anyway, i-observe na lang po natin yan, ha? Okay. So, pangapat, okay naman po yung dalawang kamay, dalawang paa niya as of this time. So most likely, wala siyang blood clot. Okay? Panglima, obserbahan po natin yung sakit ng ulo. Ha? Lalo pag yung sakit ng ulo nangyari sa hating gabi. Habang natutulog, pag meron kang blood clot sa utak, talagang gigisingin ka sa sakit ng ulo. Ha? Paggising, suka ka ng suka. Ha? Yun ang tatak na baka meron kayong blood clot sa utak as a result of yung pag-untog sa sahig, no? Okay? So, yun ang mababantayin po natin. Kasi, ang ibig sabihin niyan, tumaas yung pressure sa utak ninyo dahil meron na po blood clot. Kaya dahil tumaas yung blood pressure or rather yung pressure sa utak na tinatawag po natin ng intracranial pressure, yun po ang nagpapagising sa inyo at yun po ang dahilan kung bakit napakasakit yung ulo ninyo. Okay? So, yun po ang babantayin natin. At pakisabi lang po sa asawa po ninyo na pag habang natutulog kayo at ginigising kayo, hindi kayo magigising, iba na naman yan. Baka may blood clot po kayo sa utak. Ha? Or kaya po, pag kinakausap ka, ang bagal ng pagsagot ninyo. Ha? Bagal masyado. Baka po, meron kayo blood clot sa utak. Yun po ang babantayan ng asawa niyo. O kaya po pag naglalakad po kayo, parang hindi kayo balance. Baka po, may blood clot po kayo sa utak. O kaya po, parang nagbago na po yung ugali ninyo. Ha? Okay?
Yun po ang mga tatak na baka po meron kayong blood clot sa utak at kailangan na po natin ipa-cranial CT scan. Ang skull x-ray, hindi ko yan na nire-request pag may head trauma. Kasi, hindi naman ibig sabihin pag may fracture tayo sa skull x-ray, baka meron tayong blood clot sa utak. Hindi po palaging ganyan. Marami po tayong pasyente na nauntog sa ulo at pag pinapa-x-ray po natin, walang fracture. Pero pag CT scan, meron pa ng blood clot. Meron naman tayong pasyente na pag x-ray sa ulo, meron fracture. Ibig sabihin matindi ang paguntog. Pero pag CT scan, walang blood clot. So, walang assurance na makukuha natin sa skull x-ray. At kung kailangan talaga, diretso po natin ipa-cranial CT scan para sure po talaga tayo kung meron blood clot o wala. In her case, hindi po kailangan sa ngayon ng cranial CT scan. Ang ibibigay na ko lang po sa kanya ay yung anti-inflammatory lamang para sa kanyang bukol, okay, at para sa kanyang sakit sa ulo. Maraming salamat po.